May isang banal na isa sa mga pinakadakilang santo sa kasaysayan ng simbahan, ngunit ang pag-iral ay halos nakalimutan na. Kahit na pag-usapan, ang mga paglalarawan na ginamit para sa kanya ay napakababa. Napakalabo na ang mga ito ay kahiyahiya at isang insulto sa kanyang tunay na kaluwalhatian. Ang nakalimutang santong ito ay gumawa ng higit pang mga himala sa isang araw kaysa sa lahat ng mga himalang ginawa ng ibang mga santo. Sa buong buhay nila. Idagdag pa rito ay ang likas na katangian ng kanyang mga himala ay kadalasang may kakaibang katangian. Maraming mga santo ang pinupuri sa pagpapagaling ng isang lumpo o pagpapagaling ng isang bulag. Ngunit ang gayong mga himala ay karaniwan para sa ating banal na karamihan ay hindi man lamang naitala. Ang banal na binabanggit dito ay si Saint Vincent Ferrer. Mangangailangan ito ng libu-libong pahina upang maayos na masakop ang mga gawa nitong pinakapaboritong santo. Kaya, sa mga sumusunod ay lilimitahan natin ang ating sarili sa isang maikling talakayan ng kanyang buhay, na nakatuon sa karamihan sa ilan sa kanyang mas kamangha-manghang mga himala. Ang layunin dito ay pukawin ang iyong pagkamangha, paghanga at pagmamahal upang maisama mo ang santong ito sa iyong mga panalangin na humihiling ng kanyang pamamagitan. Sapagkat ang mga himalang ginawa niya ay napakarami at kakaiba sa katangian, na pagkatapos marinig, magtataka kayo kung paanong ang gayong dakilang santo ay hindi maitaas ng simbahan. Upang igalang ng lahat. Matapos basahin ang kanyang buhay at mga himala, malalaman mo na ito ang isa sa pinakadakilang mga banal sa kasaysayan ng simbahan. Isang santo na katumbas ng orihinal na 12 apostol. At maaaring ituring na ika-negatibo 13 apostol. Ang pinakadakilang manggagawa ng himala mula noong panahon ng 12 apostol. Si Saint Louis Bertrand ay nagpatotoo. Pinahintulutan ng Diyos ang turo ni Saint Vincent Ferrer sa pamamagitan ng napakaraming mga himala na hindi kailanman nagkaroon ng isang santo mula noong mga araw ng mga apostol hanggang sa ating sariling mga panahon na gumawa ng higit pa. Opisyal na kinilala ng simbahan ang 800 at 72 sa kanyang mga himala bilang bahagi ng kanyang kanonisasyon, ngunit ang kabuang bilang ay tinatayang nasa daan-daang libo. Sapagkat kung siya ay gumawa lamang ng 8 himala sa isang araw sa loob ng 20 taon ng kanyang apostolado, ang bilang ay lalampas sa 58,000. Ngunit ang kamanghamanghang bilang na ito ay itinuturing na napakababa ng mga kapanahon. Ang obispo ng Telesia ay nagsabi, imposible para sa akin na isa-isahin ang lahat ng mga himala na nakita kong ginawa niya. At ang mga volume ay hindi naglalaman ng mga ito. Isang saksi na sumunod sa santo sa loob ng 15 buwan ay nagpatotoo sa ilalim ng panunumpana pagkatapos ng misa at ng sermon, at muli pagkatapos ng Vespers. Ang mga may sakit ay dinala kay Saint Vincent upang mapagaling. Ipinatong ni Saint Vincent ang kanyang mga kamay sa kanila, binasbasan sila, at ang mga may sakit ay gumaling, at umalis na may kagalakan. Karaniwan nating ipinagdiriwang ang maraming dakilang santo na gumawa ng mga himala tulad ng agarang pagpapagaling sa mga malapit ng mamatay, pagbibigay sa mga lumpo ng kakayahang makalakad. Marahil sa pagbibigay ng paningin sa isang bulag, o kahit na pagbangon ng isang bagong patay na tao sa buhay. Ang mga ito ay tunay na kamangha-manghang mga kaganapan na karapat-dapat sa pagpupuri. Ngunit ang gayong mga himala ay karaniwang lugar para sa Saint Vincent Ferrer. Halimbawa, pinagtibay ni Saint Antoninus na 28 tao ang ibinangon ni Saint Vincent mula sa kamatayan. Ngunit ang bilang na ito ay hindi kumakatawan sa kabuuang bilang na mas malaki. Malapit sa bayan ng Conflans noong Agosto 1415, pinakain niya ang 4,000 lalaki, hindi binibilang ang mga babae at bata, na may 7 tinapay at ilang isda. Malapit sa Palma ng Majorca, Saint Vincent Ferrer ay nagpatahimik ng isang bagyo upang mangaral mula sa isang pantalan. Sa Beziers pinahinto niya ang isang baha. Kaya niyang palayasin ang mga demonyo sa isang salita o isang haplos. Narinig siya ng mga tao sa kanilang sariling lokal na wika kahit na nagsasalita siya ng kanyang katutubong dialektong Espanyol. Gayunpaman, hindi saklaw nang nabanggit ang lahat ng pambihirang regalong ibinigay sa kanya.
Ang kanyang kapangyarihan ay napakataas na ipinaalam niya ito sa iba. Kadalasan kapag ang mga tao ay dumating upang humingi ng ganitong uri ng mga pabor sa kanya, siya ay bumaling sa isa sa kanyang mga kasama at sasabihin, "Nakagawa ako ng sapat na mga himala ngayon at ako ay pagod na. Gawin mo ang iyong sarili kung ano ang hinihiling sa akin. Ang Panginoon na gumagawa sa pamamagitan ko ay gagawa rin sa pamamagitan mo." Pagkatapos ang mga pari na ito ay aalis upang gumawa ng mga himala. Sa isang bago sa kanyang orden, ibinigay niya ang kapangyarihang ito ng paggawa ng mga himala sa buong buhay ng nauna. Ipinaalam pa ni Saint Vincent ang kapangyarihan ng mga himala sa mga bagay na walang buhay. Sa isang pagkakataon, ibinigay niya ang isa sa kanyang mga damit sa isang mahirap ngunit banal na babae. Ang paglalagay ng relic na ito sa ulo ng mga may sakit ay nagpagaling sa kanila, at ang mga limos na natanggap niya ay nagpangyari sa kanya na mamuhay ng may ginhawa. Sa bayan ng Grans, Espanya, iniwan niya sa kanila ang isang krusipiho na naging instrumento ng maraming himala. Ang mga tao ay gumaling sa pamamagitan ng simpleng paghipo ng kanyang mga kamay o maging ng kanyang relihiyosong ugali, na pumuputol ng mga piraso mula sa isang pagkakataon noong unang bahagi ng 1418 nang pumasok siya sa lungsod ng Vannes. Sa labas lamang ng tarangkahan nito ay nagtipon sa bawat panig ng daan ang mga may sakit, bulag, pipi, at pilay. Binasbasan sila ni Saint Vincent at lahat sila ay gumaling kaagad. Ang hangin ay napuno ng mga himno ng pasasalamat, habang tinatawag nila ang pagpapala ng Diyos sa kanyang lingkod na nagpagaling sa kanila. Kung minsan ang mga taong may tiwaling puso ay nakatanggap ng pagmamahal sa kabutihan sa pamamagitan lamang ng tingin ng mga mata ni Saint Vincent. At ang mga kamangha-manghang himalang ito ay hindi tumigil sa kanyang kamatayan. Maraming hindi kapani-paniwalang mga himala ang ginawa pagkatapos ng kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pamamagitan. Si Saint Vincent Ferrer ay tunay na pinakadakilang manggagawa ng himala mula pa noong panahon ng 12 apostol at maaaring ituring na 13 apostol. Ginawa ang mga himala bago siya ipanganak. Si Saint Vincent Ferrer ay isinilang noong Enero 23, 1350 kina William at Constance Ferrer, isang napakadyosong mag-asawang nakatira sa Valencia, Spain. Si Saint Vincent ay ang ika-4 sa 8 anak. Nagsimula ang mga himala sa batang ito bago pa man siya ipanganak. Upang magsimula, ang ina ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit na palaging kasama ng kanyang pagbubuntis. Sa kanyang pagbubuntis, pumunta si Constance para magbigay ng kanyang buwanang limos sa isang bulag na babae. Matapos hilingin sa mga bulag na babae na manalangin para sa isang ligtas na panganganak, ang mga bulag na babae ay yumuko sa dibdib ng ina at sinabing naway ipagkaloob ng Diyos ang pabor na iyon sa iyo. Sa sandaling iyon ay nakakakita ang mga bulag na babae. Ang sanggol na si Vincent sa sinapupunan ng kanyang ina ay nagsimulang tumalon tulad ng ginawa ni Juan Bautista noong bago pa lamang siya ipanganak. Narinig ni Constance ang bata na sumisigaw ng mga iyak tulad ng isang maliit na tumatahol na aso, nakahawig ng naranasan ng ina ni Saint Dominic. Sa mga linggo bago ang kanyang kapanganakan, ang kanyang ama ay nagkaroon ng panaginip kung saan siya ay pumasok sa simbahan ng mga Dominican sa Valencia. Humarap sa kanya ang mga ngaral sa pulpito at nagsabing, "Binabati kita, William. Sa ilang araw ay magkakaroon ka ng isang anak na lalaki na magiging isang kahangahangang kaalaman at kabanalan. Ang mundo ay aalingaw-ngaw sa katanyagan ng kanyang kahangahangang mga gawa. Isusuot niya ang ugali na isinusuot ko, at tatanggapin sa simbahan ng may pangkalahatang kagalakan, bilang isa sa mga unang apostol nito." Ginawa ang mga himala noong kanyang kabataan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakasikat na sanggol bago ang kanyang kapanganakan. Ang kanyang binyag ay isang kaganapan sa lungsod kung saan iginuhit ang marami sa mga mahalaga sa Valencia. Pagkatapos ng maraming debate sa mga naroroon tungkol sa pangalang ibibigay sa batang ito, ang pari ang nagbigay inspirasyon, pinangalanan siyang Vincent pagkatapos ng patron ng lungsod, si Vincent Martyr. Ang maliit na sanggol na si Vincent ay nagbigay ng kaunting problema sa kanyang ina.
Bihira siyang umiyak at mananatiling tahimik. Si Vincent ay nasa duyan pa lamang at nagsisimula pa lamang na mabulalas. Nang tamaan ng tagtuyot si Valencia. Bagaman ang mga pampublikong panalangin ay inialay upang makakuha ng kaginhawahan, walang ulap na lumitaw sa kalangitan. At isa sa mga araw na ito, habang nagsasalita ang kanyang ina tungkol dito. Malinaw niyang narinig ang kanyang anak na nagsabing, kung gusto mo ng ulan, buhatin mo ako sa prosesyon, at ikaw ay pakikinggan. Nang marinig ang mga mahimalang salita na ito, ang ina ay sumugod sa mahistrado ng lungsod. Na agad na nag-utos na ang isang presesyon ay dapat maganap. Ang sanggol na si Vincent ay matagumpay na dinala, ilang sandali matapos ang pangunguna. Biglang naging makulimlim ang kalangitan at bumuhos ang napakaraming ulan sa loob ng ilang oras. Noong 6 na taong gulang si Vincent, dinala siya sa isang batang kasing edad na may mapanganib na pustul sa lig. Hinipon niya ang apektadong bahagi, ngunit sa halip, hinalikan ito ni Vincent. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga labi sa laman, agad itong gumaling, nawala na ang sugat. Noong 9 na taong gulang si Vincent, pumunta siya sa bahay ng isa niyang kaklase para sunduin siya sa paaralan. Nang marinig ang pag-iyak ng ina, dali-dali siyang umakyat sa hagdan ng bahay at natagpuan ang ina na sumisigaw, humihikbi, patay na ang anak ko. Ngumiti si Vincent at sinabi sa ina, hayaan mo na tayo, hindi patay ang kaibigan ko, natutulog, puntahan natin siya. Lumapit si Vincent sa kama at hinawakan ang malamig at matigas na bangkay sa kamay at sumigaw, bumangon ka. Oras na para pumasok sa paaralan. Ang 9 na taong gulang na batang lalaki ay nagmulat ng kanyang mga mata na para bang siya ay nakatulog ng mahimbing. Nagbihis na ang bata at pumunta silang dalawa sa school na parang walang nangyari. Ang Himala Dominican Order of Preachers. Sa gabi, bago ang Pebrero 2, 1367, ang bagong kumbento ng Saint Dominic ay nagkaroon ng isang pangitain ng Saint Dominic. Sa pangitaing ito ay ipinakita sa kanya ni Saint Dominic ang isang binata at sinabi sa kanya na tanggapin mo siya. Siya ay magiging iyong kapatid at aking anak. Noong araw na yon, dumating si Vincent Ferrer sa kumbento. Nakilala ng prior si Vincent mula sa kanyang paningin at tinanggap siya sa order. Napagpasyahan ni Vincent na gawin ang kanyang buhay na isang malapit na imitasyon ng Saint Dominic. Siya ay palagyan sa kanyang mga panalangin at paghihirap, na hindi inaalis ang alinman sa mga ito. Si Vincent ay pinagkalooban ng mahusay na katalinuhan na nakilala noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Sa kanyang pag-aaral sa Abe natutunan niya ang Hebreo at maaaring sumipi ng banal na kasulatan dito. Pinag-aralan niya ang Talmud at maaaring pabulaanan ang mga walang katotohanan na doktrina, mga kasinungalingang kwento kung saan marami ang aklat. Inilaan niya ang isang malaking bahagi ng gabi sa panalangin sa simbahan. Isang gabi, habang nagdarasal siya kay Jesus tungkol sa kanyang pagdurusa, ang krusipiho ay bumaling kay Vincent na nagsasabing, "Oh, Vincent. Dinanas ko ang lahat ng pagdurusa na ito, at higit pa." Ang bagong posisyon ng krusipiho ay napanatili para masaksihan ng lahat. Noong mga taon 1372 hanggang 1375, ang kapatid na si Vincent ay nasa Barcelona, Espanya kung saan ang kanyang pangangaral ay umani ng napakarami anupat kailangan niyang mangaral sa mga liwasan. Ang himala ng mga barko ng butil. Noong tagsibol ng 1375, ang lungsod ng Barcelona ay nasa gitna ng isang kilakilabot na taggutom. Ang mga naninirahan ay nagsagawa ng mga pampublikong panalangin at pangunguna upang makamit ang pamamagitan ng Diyos. Sa pagtatapos ng isa sa mga presesyong ito, na natapos sa isang pampublikong liwasan, hinimok ni Brother Vincent ang lahat na magsisi dahil sa taggutom ay parusa ng Diyos para sa kanilang pagkalimot sa banal na batas. Bigla siyang napabulalas na ngayong gabi 2 sasakyang dagat ang darating sa daungan na kargado ng mga butil. Ngunit ibinasura ng karamihan ang kanyang sinabi dahil sa kakilakilabot na mga dagat na naroroon. At nahumahad lang sa anumang barko na makarating sa daungan. Ang kanyang kapwa relihiyoso pagkatapos ay pinayuhan si Vincent tungkol sa paggawa ng ganitong uri ng mga pahayag.
At siya ay inutusan ng kanyang prior na huwag gumawa ng anumang bagay na makatawag pansin sa kanyang sarili. Tinanggap ni Vincent ang payong ito at ginugol ang natitirang araw sa panalangin. Noong gabing iyon, dumating ang 2 sisidlan na puno ng butil, at sa mga sumunod na araw ay dumating din ang 20 iba pa. Ang himala ng bumagsak na manggagawa. Isang araw, nakita ng ilang block mason na nagtatrabaho sa mataas na pader sa bubong ng bilangguan, si Saint Vincent na naglalakad sa kalye. Habang siya ay dumaraan, ang isa sa mga mason ay nadulas ang paa at nagsimulang mahulog at napasigaw, "Vincent! Vincent!" Pagtingin sa itaas, sumigaw si Saint Vincent, "Manatili ka sa air hanggang sa bumalik ako." Kaagad, huminto sa pagkahulog ang lalaki at tumambay sa himpapawid na mataas sa itaas ng hangin. Tumatakbo pabalik sa kanilang leader, sinabi ni Saint Vincent, "Isang lalaki ang nahuhulog sa bubong at humiling sa akin na tulungan siya. Kaya naghihintay siya hanggang makuha ko ang iyong pahintulot." Naghihintay. Oo, naghihintay siya. Sumagot ang nauna, "Bueno, kaya bumalik siya, at tulungan ito, walang alinlangan na mayroong maraming tao." Bumalik si Saint Vincent. At sa oras na ito ay may isang malaking pulutong ng mga taong nagtatakang nakanganga sa lalaking nasuspinde sa buong oras na ito sa himpapawid. Sabi ni Saint Vincent, "Pwede ka nang bumaba." Ang lalaki ay malumanay na lumutang pababa sa lupa. Ang himalang ito ang dahilan kung bakit siya ang patron ng mga builder at construction worker. Ang kaloob ng isang mangangaral, ang mga himala ng kanyang pangangaral. Maraming mahimalang regalo na nauugnay sa pangangaral ni Saint Vincent. Palagi siyang nangangaral sa kanyang katutubong wikang Espanyol na Valencian, ngunit malinaw na naiintindihan siya ng lahat kahit na anong wika ang ginagamit nila. Nagsasalita man sila ng Pranses, Italiano, Ingles, Griego o Aleman, hindi lamang nila narinig ang kanilang sariling wika kundi pati na rin ang kanilang katutubong idioma. Noong 1418 ang ating santo ay nasa Caen kung saan hawak ni Haring Henry ang kanyang hukuman na binubuo ng mga tao mula sa maraming lupain. Lahat sila ay namangha at ang hari ay nagpatotoo na narinig nila ang Santo Vincent na nangangaral na parang sa wika ng bawat naroroon. Nagsasalita siya sa napakaraming tao sa malalaking plaza na walang modernong amplification. Ngunit malinaw na naririnig siya ng lahat, kahit na ang distansya ay higit sa milya ang layo. Ang kanyang tinig ay may dalang tulad ng banal na espiritu na ang mga tao ay naantig sa pagsisisi at pagbabalik loob ng marinig ang kanyang mga salita. Ang mga tao ay umiyak nang marinig nila siyang magmisa. Ang mga maligamgam na kaluluwa ay bibigyan ng biyaya ng pagsisisi at hayagang iyak sa kanyang pangangaral para sa pagsisisi. Walang kapantay ang sigasig ng mga tao. Aalis ang mga tao sa kanilang trabaho, magsasara ang mga tindahan. Magsasara ang law courts at universidad, at maglalakbay ang mga tao mula sa milya-milya upang dumalo sa kanyang mga pahayag. Ang mga katedral ay hindi makayanan ang napakalaking pulutong kaya siya ay mangaral sa mga pampublikong liwasan. Na hindi lamang napuno ng mga parisukat kundi pati na rin ang mga katabing bahay at mga bubong. Karaniwang 3 o 6 na oras ang tagal ng kanyang mga sermon, ngunit hindi kailanman napapagod ang karamihan. Noong Biyernes Santo ay tinatayang 30,000 ang naroroon sa Valencia upang makinig sa kanya. Ang rektor ng katedral na si Jean Regis ay nagpatotoo na nang ang santo ay sumigaw sa kanyang sermon sa huling paghuhukom na, "Bumangon kayong mga patay at humatol kayo." Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na may kakilakilabot na kapangyarihan, kaya't ang mga tao ay bumagsak sa lupa at umiiyak. Para sa awa at pagpapatawad. Sa loob ng 12 araw na nangaral siya sa Nantes, Brittany, ipinahayag ng mga naninirahan na hindi pa sila nakasaksi ng napakaraming pagbabagong loob at himala. Ang moral ng mga tao nito ay naging banal at dalisay. Ang mga himala ng kanyang mga paglalakbay. Naglakbay si Saint Vincent sa lahat ng dako sa pamamagitan ng paglalakad hanggang sa mga huling taon ng buhay nang kailanganin siyang sumakay ng mula. Mayroong libo-libo ang sumunod sa kanya. Katulad ng kung paano libo-libo ang sumunod kay Jesus habang siya ay naglalakbay sa bawat bayan.
Sinabi na mayroon siyang himala na makatawid sa mahihirap na kalsada ng Alps sa isang napakaikling panahon. Sa isang pagkakataon nang siya at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa kanyang bayan ng Valencia, ang lahat ng mga kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog ng mag-isa. Nagpatuloy ang tugtog na ito hanggang sa marating niya ang kumbentong Dominican. Sa isa pang pagkakataon siya at ang kanyang malaking kumpanya ay tumatawid sa ilog sa pagitan ng Ebro at Tortosa. Mapanganib na na-overload ang mga bangka, at kalaunan ay nagsimulang sumabon sa tubig hanggang sa lumubog. Ang mga hiyaw ng pagkabalisa ay narinig sa bawat panig na nagsusumamo sa Saint Vincent na iligtas sila. Gumawa siya ng tanda ng krus sa ilog, kaagad na tumigil ang mga bangka sa pag-agos ng tubig, at ligtas silang nakarating sa kanilang destinasyon. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, ang kanyang mga kasamahan ay nananabik na ibalik siya sa Espanya, upang siya ay mamatay sa kanyang lupang tinubuan, kahit na ipinahayag kay Saint Vincent na siya ay mamamatay doon. Isang gabi nilisan nila ang lungsod ng Vannes, at pagkatapos maglakbay buong gabi, sa pagsikat ng araw ay namangha silang bumalik sa mga tarangkahan ng Vannes. Sinabi ni Saint Vincent, "Mga kapatid ko, huwag nating pag-usapan ang pagbabalik sa Espanya. Malinaw mong nakikita na kalooban ng Diyos na dapat kong tapusin ang aking mga araw dito. Ang himalang pagbabalik loob ng mga Hudyo at Muslim." Noong taong 1414 na nagkaroon ng kumperensya ng mga Hudyo sa Tortosa. Binuo ni Saint Vincent ang kanyang klasikong treatise na The Treaty Against the Jews na nagpapabulaan sa maraming kasinungalingan sa Talmud. Pagkatapos ng 69 na pagpupulong, 14 sa 16 na rabbi ang naging Katoliko. Sinundan ito ng pangkalahatang pagbabalik loob ng mga Hudyo sa mga distrito sa paligid ng Tortosa. Sa mga taon sa paligid ng 1415, na itala na ang Santo Vincent, ay nagbalik loob ng 20,000 Hudyo sa Castile, 8,000 sa Kaharian ng Aragon, 7,000 sa Catalonia, at mahigit 30,000 sa buong Espanya. Itinala ng mga Judyong iskolar noong panahong iyon na noong taong 1412, isang santo na nagngangalang Brother Vincent ang nagbalik loob ng higit sa 200,000. Ang buong sinagoga ay napagbagong loob at ang mga lugar ay naging mga simbahang Katoliko. Minsan ang isang Muslim ay nangako na yakapin ang pananampalataya kung ang santo na kanyang sinindihan sa pangunahing plaza ay napatay sa panalangin ni Saint Vincent. Nagdasal si Saint Vincent na matay ang apoy. Nang maimbitahan ng Muslim na hari ng Grenada, doon na convert ni Vincent ang 18,000 Muslim pagkatapos ng 3 sermon. Ang himala ng namamatay na makasalanan sa kawalan ng pag-asa. May isang taong namamatay na isang kilalang makasalanan. Pinayuhan ng kanyang pari ang makasalanang ito na gamitin ang sakramento ng kumpisal, ngunit ang taong nawala ng pag-asa ay sinaway ang mga pakiusap na nagsasabing napakalaki ng kanyang mga kasalanan. Si Saint Vincent ay nasa kapitbahayan, at nang masuri ang sitwasyon, nagmadali sa kanya. Magiliw na kinausap siya ni Santo Vincent tungkol kay Jesus at sa kanyang awa, ngunit ito ay nag-udyok lamang sa lalaki na mawala ng pag-asa. Sa wakas ay bumaling si Vincent sa naghihingalong lalaki, at nagsabi, "Ililigtas kita sa kabila ng iyong sarili." Pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga naroroon na tumawag sa banal na birhen at magrosaryo. Bago natapos ang rosaryo, ang silid ay binaha ng napakalawak na liwanag, at ang ina ng Diyos ay nagpakita, kasama ang banal na bata. Ang saksi nito ng naghihingalong tao. Nagbago ng kanyang puso, at puno ng pagsisisi, humingi siya ng tawad sa Diyos. Pagkatanggap ng mga sakramento ng simbahan, ang lalaki ay nag-expire sa ilang sandali. Ang himala ng malayong paralitiko. Isang araw habang nangangaral sa Lerida sa hari ng Aragon, at sa napakaraming tao, huminto si Santo Vincent sa gitna ng kanyang diskurso at bumulalas na may isang paralitikong lalaki na ilang milya ang layo na nagpupumilit na makarating sa lungsod. Ipinadala ng hari ang 2 sa kanyang mga utusan upang kunin ang lalaki. Dala-dala ang paralitiko sa kanilang mga bisig, nilapitan nila si San Vincent, na itinaas ang kanyang kamay, nagsign ng krus sa ibabaw ng pilay.
Ang pilay ay agad na gumaling at tumakbo ni Saint Vincent upang pasalamatan siya. Ang himala ng hindi makatarungang asawa. May isang babae na ang asawa ay maling inakusahan siya ng pagtataksil at ang kanilang bagong silang na anak ay hindi niya anak. Ang mga babae ay pumunta sa Santo Vincent upang humingi ng kanyang payo. Sinabi sa kanya ng santo, "Halika sa susunod kong sermon, sabihin sa iyong asawa na makihalubilo sa mga manonood at huwag isama ang iyong sanggol." Sinunod ng mga babae ang utos. Nang simulan ni Santo Vincent ang kanyang pakikipag-usap sa napakaraming tao. Hinarap niya ang kanyang sarili sa sanggol, "Iwanan mo ang mga bisig ng iyong ina at hanapin ang iyong ama sa gitna ng malaking pulutong ng mga tao." Ang maliit na sanggol ay binigyan ng mahimalang paggamit ng mga paa nito na ikinagulat ng lahat. Sinulid nito ang daan sa maraming tao nang hindi tinulungan. Pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng ama nito, at sumigaw ng, "Ito ang aking ama, anak niya talaga ako." Ang ama ay humikbi ng malakas, humingi ng tawad sa kanyang asawa, at ginawa ang buong reparasyon para sa pagkutya sa kanya. Ang himala ng mga makasalanan ay naging marble. Habang nangangaral sa Pampeluna, biglang huminto si Saint Vincent at ipinaalam sa kanyang mga tagapakinig na inutusan siya ng Diyos na itigil ang isang mabigat na pagkakasala na ginagawa sa lungsod. Bumaba siya sa pulpito at sinundan siya ng isang grupo sa pasukan ng isang malaking palasyo na sarado ang mga pinto. Hinawakan ni Vincent ang isa sa mga pinto na bumukas mag-isa. Pagpasok at pagtawid sa mga bulwagan at silid. Ibinulalas niya ang maruming bisyo na nangyayari. Ang mga sumunod kay Vincent ay walang makitang sinuman, ngunit malinaw na naririnig ang mga tao sa kanilang makasalanang pagnanasa. Nakiusap si Saint Vincent sa kanila na huminto. Pinagbantaan sila ng mga kakilakilabot na pagkastigo, ngunit tinuyan nila siya. Lahat sila ay ginawang mga estatwa ng marmol. Ngunit dahil nahabag siya, nilapitan niya ang mga estatwa at hiningahan ang kanilang mga bibig. Nabinuhay ang mga ito. Ang mga makasalanang ito, na mula sa pusong bato, lahat ay nagpapahayag ng sunod-sunod. Habang tinatanggap ng bawat isa ang kanilang sakramento na pagpapatawad, sila ay namatay sa paanan ng ating santo. Ang himala ng namamatay na makasalanan at ang kanyang petisyon. Isang beses habang nasa Espanya, si Saint Vincent ay hiniling na tulungan ang isang namamatay na tao na napagpasyahan na mamatay nang walang pag-amin sa kawalan ng pag-asa sa kapatawaran. Kahit na marinig mula sa ating santo kung paano patatawarin ang kanyang mga kasalanan, tumanggi ang lalaki na magkumpisal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Vincent, "Tinitiyak ko sa iyo na pinatawad ka na ng Diyos. Nanalangin ako para sa iyo. At nagkamit ng awa, hindi, higit pa, anuman ang mga merito na mayroon ako, ang mga ito ay lubos kong ipinagkaloob sa iyo." Sa pagdinig nito ang naghihingalo na lalaki, ay medyo napanatag at sinabi kay Saint Vincent, nagagawin niya ang kanyang pagtatapat kung isusulat ito ng santo. Isinulat ang lahat ng ito sa isang piraso ng papel, pagkatapos ay nagtapat ang makasalanan. Inilagay ni Saint Vincent ang papel sa mga kamay ng lalaki. Huling hininga ng lalaki, at nawala ang papel. Nang maglaon, nang si Saint Vincent ay nangangaral sa isang pampublikong liwasan sa mahigit 30,000, ang papel na ibinigay sa lalaki ay bumaba mula sa langit at dumapo sa mga kamay ni Saint Vincent. Ang himala ng marahas na bagyo. Habang nasa lungsod ng Barbastro, sa Catalonia, natapos na ni Vincent ang misa at nag-unvesting, nang biglang bumagsak ang isang kakilakilabot na bagyo. Ito ay napakarahas na ang mga tao ay nakaramdam ng takot sa pagkawasak. Ang santo ay lumabas ng simbahan, gumawa ng tanda ng krus gamit ang banal na tubig, agad na huminto ang bagyo, at naging matahimik ang kalangitan. Pag-akyat sa pulpito, hinimok niya ang mga tao na magpasalamat sa mga banal na apostol, dahil sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan ay natigil ang bagyong ito. Idinagdag na kung hindi ito nabawasan. Walang dahon sa mga puno, o mga berdeng halaman sa bukid. Sinabi rin niya sa kanila na maliban kung magsusumamo sila sa Diyos na ingatan ang kanilang mga ari-arian at gawing banal ang mga ito. Sa susunod na taon ay magdadala ng katulad na unos na sisira sa lupain.
Makalipas ang 11 buwan, ginawa ng bagyo ang eksaktong binala niya. Ang himala ng pagpapagaling ni Guillaume de Villiers. May isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Guillaume de Villiers na tinamaan ng isang mahiwagang sakit kung saan siya ay napipi, tumanggi sa lahat ng pagkain, at naging ganap na paralisado. Narinig at naunawaan niya ang sinabi sa kanya, bilang ebidensya ng kanyang ekspresyon, ngunit walang kakayahang gumawa ng anumang uri ng tugon. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nagpatotoo na kahit na hinampas ng isang pamalo na sapat na upang gumuhit ng dugo, ang kabataan ay hindi nagpakita ng paggalaw. Habang si Saint Vincent ay nasa Saint Lo noong 1418, dinala ng mga magulang ang bata sa kanya at nagpetisyon para sa kanyang lunas. Sinabi sa kanila ni Saint Vincent, dalhin ang bata sa Caen. Kaya, ang mga magulang ay nakiisa sa pangunguna kasunod ng aming santo, na pinasakay ang bata sa isang maliit na kariton. Pagdating sa Caen, ang mga ngaral ay dinala sa isang malaking open space kung saan nakaupo si Haring Henry at ang kanyang mga opisyal, na may napakaraming tao sa nakapalibot na espasyo. Sa sandaling natapos ang sermon, ang mga magulang ng may sakit na batang lalaki, sa takot na siya ay makalimutan, itinulak ang kanilang daan, kasama ang kariton sa harapan malapit kay Saint Vincent. Nagmamakaawa sila para sa kanilang anak na makakuha siya ng mabilis na lunas o mabilis na kamatayan. Ang Panginoon ay lumingon sa hari at sa karamihan na nagtuturo sa lahat na manalangin. Habang sila ay nananalangin, ginawa ni Saint Vincent ang tanda ng krus sa ibabaw ng bata na nagsasabing, "Naway bumaba sa iyo ang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, at manatili magpakailanman." Pagkatapos, kinausap niya ang bata, "Anak, ano ang gusto mo sa Diyos?" "Ama," sagot ng gumaling na bata, "nais ko ang mabuting kaluguran ng Diyos na nagaganap sa sandaling ito." Ang batang ito ay nagbigay mismo ng saksi sa pangyayaring ito noong siya ay nasa 46 na taong gulang na nagsasabi na ito ay kanyang opinyon, na siya ay sinapian ng masamang espiritu na umalis sa utos ni Saint Vincent. Ang himala ng prinsesa at ang mabigat na bato. Sa Valencia, ang Prinsesa Jane Prades ay kilala sa kanyang walang kabuluhan, hindi mahinhin na pananamit at walang kabuluhang matayog na damit sa ulo. Habang si Vincent ay nangangaral sa timber market, isang malaking mabigat na bato na hindi alam ang pinanggalingan ay bumagsak sa lilim ng awning at marahas na hinampas ang prinsesa sa ulo. Akala ng lahat ay patay na siya at lahat ay labis na nalungkot sa kanilang nasaksihan. Ngunit sinabihan ng banal na mangangaral ang karamihan na huwag maalarma dahil hindi nahulog ang bato upang patayin ang prinsesa, para lamang ibagsak ang labis na palamuti ng kanyang buhok. Pagkatapos ay sinabi ni Saint Vincent, "Prinsesa Jane, bumangon ka." Agad siyang bumangon ng maayos. Pagkatapos nito, nagbihis siya ng mahinhin na damit.